What's up mga idols? Gusto po kayong lahat? So, marami nga pong nagre-request ang content about sa paano nga ba ako nakapag-apply dito sa Canada. Yan. So, para makapag-apply po dito sa Canada, meron pong dalawang pathway or meron pong dalawang paraan para makapag-apply. First is yung direct. Second is yung through agency. Pag direct po, pwede po kayong mag-visit sa kanilang website na Job Bank Canada. Ito po ang itsura ng Job Bank Canada. Search nyo lang ang www.jobbank.gc.ca. Dito po nakalagay ang lahat ng job posting ng Canada. Ito yung official website po nila na kung saan makikita nyo po lahat ng mga bakante ng mga positions. Tulad po yan, isa-search lang po natin. For example, for fast food restaurant, lalabas na po lahat ng mga available positions. I-click nyo lang po yung desired position available. Pagka-click nyo po, makikita nyo po kung anong company at kung magkano yung hourly rate niya at kung kailan siya pinost. Para makapag-apply, kailangan lang i-click yung position at hanapin yung show how to apply. Pag na-click nyo na po yung show how to apply, meron pong lalabas na email address ng employer at doon po kayo magsisend ng inyong resume. At ang isa pang paraan para makapag-apply sa Canada is through agency. At isa na nga po doon si iPAMS. Siya po ang tumulong sa akin para makarating ako dito sa Canada. Ang iPAMS ay meron pong mobile app para makapagpasa po kayo ng resume. Ayan po yung mobile app. I-search nyo lang po yun sa Google Play. At lalabas po yung kanilang logo. At dito po pwede kayo mag-create ng account. Pag nakapag-create na kayo ng account, pwede nyo pong i-attach ang resume ninyo para matawagan po kayo ni iPAMS. Kung sakaling qualified kayo sa isang position na available, tatawag po sa inyo ang recruiters ni iPAMS. Si iPAMS ay meron din pong FB page. At ito po ang legit na FB page ni iPAMS, Industrial Personnel and Management Services Incorporated or iPAMS, na meron pong 1.6 followers. So mag-iingat po tayo sa mga fake account dahil baka po kayo ay singilin ng malaking halaga at marami pong manluloko ngayon. Kaya kailangan po nating mag-ingat. At syempre dito po sa FB page na to, nagpo-post po sila ng mga hiring or kung ano yung mga urgent na kailangan dito sa Canada at sa iba pang bansa. At syempre po gusto ko magpasalamat kay iPAMS. Maraming salamat po for making our dreams into reality. Ngayon nandito na po kami sa Canada. At syempre gusto ko rin pong pasalamatan ng aming recruiters, Sir Jomel, ang aking project officer na napakahusay si Sir Raymart. Maraming salamat po sa patuloy na pag-a-assist po sa amin hanggang sa pinakadulo ng aming application. Hindi niyo kami pinabayaan. Talagang ginabayan niyo po kami hanggang sa makuha namin yung ticket namin at hanggang sa nandito na kami sa Canada. Talagang 100% ng assistance ang na-receive po namin sa inyong lahat. At maraming salamat po sa lahat na bumubuo po ng iPAMS, sa lahat ng kanilang staff. 100% legit po talaga ng agency na wala pong siningil sa amin kahit piso sa application namin na to. Maraming salamat po. So, ang process po ng application, ito po ay based po sa aking karanasan, sa personal ko pong karanasan, nung nagpa-process po ako sa iPAMS ng aking application. So, dapat po, number 1, meron po tayong detailed resume. So, yung resume po, hindi lang po siya bastang resume, kailangan detailed. Meron pong job description, meron pong a position na kung ano po yung current job ninyo na ina-applyan. Dapat po, related siya doon sa experience po ninyo doon sa Pilipinas. And after po noon, pag meron na po kayong detailed resume, tatawagan po kayo for initial interview. Sa initial interview, basic questions lang din po ang itatanong sa inyo. Kung meron ba kayong experience talaga doon sa position na ina-applyan ninyo. After po ng initial interview, pag pumasa po kayo doon, ang next po is final interview. So sa final interview, mismong employer na po yung mag-i-interview sa inyo
doon sa posisyon na ina-applyan ninyo. So Canadian po siya, so purely English po ang language na gagamitin. So dapat prepared po kayo, dapat ready po kayo kasi ang final interview is a very important interview dahil ang employer mismo ang magpimili kung sino yung isa-select niyang or i-hire niyang employee. Next is after po nating pumasa, kung kayo po ay papalarin na mapili ng employer ay requirements. So dito na po mag-i-start yung requirements. Pero lahat po ng mga applicants ni IPAMS, meron po silang hinihinging initial requirements bago po kayo mag-proceed sa pinaka-final interview. Ang initial requirements po ni IPAMS is valid passport. So dapat meron po kayong valid passport na meron pong 3 years ang expiry. Halimbawa po kung 2023 po kayo nag-a-apply, dapat po ang inyong passport ay valid po ng 2025, 26 hanggang 2026 at least. Yun. So, para ma-qualify po kayo. Then after po nung basic requirements na kailangan is meron din pong PAYOS certificate na makukuha online. Yun. So, kailangan nyo rin po mag-take nun para po ma-qualify kayo sa screening ni IPAMS. Then kasama rin po sa mga requirements is yung basic like yung police clearance, NBI, birth certificates, lahat ng inyong mga certificates, trainings, and seminars, pwede nyo pong ipasa sa kanila. Then school records, kailangan din po. At syempre po, meron pong medical. Yun, so pre-employment medical exam, meron din pong gagawin. Then, masisimulan ang pagpaprocess po natin ng LMIA or Labor Market Impact Assessment. Doon po kasi nagbabase ang government ng Canada na iaalaw kayong magtrabaho doon kung ang employer ninyo ay napatunayan na kailangan talaga nilang foreign worker or dahil wala na silang makuha na mga nandito na sa Canada na workers. That's why iaalaw. Na-approve na po yung inyong LMIA, proceed na po kayo sa visa application. Pag na-approve naman po yung visa application, biometrics, and upfront medical. After po nun, ay kailangan nyo mag-undergo ng PDOS or Pre-Departure Orientation Seminar na ginagawa po ng OWA. So sa time po namin, yun po ay online at nagbabago-bago po yan. Meron pong face-to-face, meron din pong online. Waiting po ng deployment, kasama na rin po yung plane ticket papunta dito sa Canada. So napakabilis lang po talaga ng lahat ng pangyayari. Pag nagtutuloy-tuloy po talaga yung process natin. Samahan po talaga natin ng dasal yung bawat proseso na ginagawa natin. Kasi sa bawat proseso ay walang kasiguraduhan, maraming posibleng mangyari. Hanggat hindi natin hawak yung ticket natin papunta ng Canada, ay wala pong kasiguraduhan ng lahat. Kaya kailangan po talagang matinding dasal sa bawat process na gagawin po natin. Ayun lang po. So, kung meron pa kayong mga katanungan, sana wala akong nakaligtaan sa proseso. Basta ito po ang aking personal na karanasan. Kaya nandito na po ako ngayon sa Canada. Maraming salamat po muli kay IPAMS sa tulong po nila. At dahil po sa IPAMS ay nandito na po kami 100% legit na agency dyan sa Pilipinas. Maraming salamat po.